Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay reaction doon sa pahayag o revelation ni Fair Lady Marlica. Ongoing pa ang kanyang vlog ngayon, live stream. Yung alleged plano na patatakasin ang mga ampatuan, yung nakakulong dahil sa ampatuan massacre. Okay, gusto ko lang i-promote ang ating dark chocolate. May stock pa, pwede na kayong mag-order dito. 0916-9000-997. First come, first serve po. Okay, so ongoing ang live stream ni Marlica. Iparinig ko lang yung boses niya. Nakakatakot kung totoo ito kasi alleged plano. Patatakasin o palalayain ang mga ampatuan. Pakinggan natin siya. Lalabasin itong mga ampatuan. So balikan lang natin kung sino itong mga ito. So kung i-google nyo, tingnan nyo sa balita, yung the Maguindanao killings, di ba? O yung massacre sa Maguindanao. 2009 po ito nangyari na kung saan 58 katao ang nagurgur. So mas gurgur ito at kasama doon ay 32 na mainstream media o mga reporter o journalist rather ang nagurgur noong 2009. And in 2019 ay hinatulan na nga sila na guilty itong mga pamilya ng ampatuan, kasama ito si Unsay, aka Unsay, okay, na convicted, okay, nahatulan sila ng bonggang-bongga na makukulong sila ng hindi lang panghabang buhay, pero actually ito kasama na yung kanilang graft and corruption ay 200 years pala ang sentence nito. We'll talk about that later dun sa 200 years. Pero binibigyan lang natin ng konting background kayo na noong November, basahin natin, November. I am just eternally grateful for all the sacrifices you've ever made for me. So, grabe no? Planong patatakasin? Ano na lang ang nangyayari sa ating bansa? Okay? So, ituloy natin siya. From Al Jazeera ito. No? On the morning of November 23, 2009, just months in advance of the May 2010 elections, relatives of Ismael Mahmoud Datu, a town mayor, were heading to provincial capital of Maguindanao, okay, to file a certificate of candidacy as governor when they were stopped by armed men at checkpoint in the town of Ampatuan, named after the powerful Ampatuan clan. So yung town pala ng Ampatuan ay, kanila pa yung pangalan ng town. But anyway, tuloy natin, Mahmoud Datu himself had decided to stay home after receiving death threats. Instead, he sent his pregnant wife, Jenaline, and other female relatives, believing that they would not be hurt because they were women. Sabi dito, for added protection, they also invited group of journalists and other media workers to cover the filing of candidacy. Listening post, the Philippine, Anyway, natin ito babasahin kasi timeline ito ng maganda pala ito basahin ng Al Jazeera. Timeline ito ng massacre o killing doon sa Ampatuan nga. Okay, pag-usapan muna natin saan yung balita. So basta, merong si 58 na natsugi o ginurgur nila at nilibing, di ba nakita niyo naman yon noong 2009? At ito po ay paglabag talaga sa human rights ng mga ginurgur at talagang broad daylight nila, mga kababayan, ginurgur ito ang mga biktima. Alright? So kaya nakakulong sila ngayon. Pero may nakarating sa atin na information kahapon at na-post na rin ni Joey na palalayain daw ito ng Bangag Polboronic Administration. So sino ang magpapalaya kung ito man ay gagawin nila? So, ano araw ngayon? Wednesday,
Is it Tuesday dito? So bukas Wednesday dyan. So ayon sa ating puting ahas, mga kababayan, tignan ko lang yung ang ating mga mensahe, no? Okay? Ito daw ay, okay, palalayain ngayong araw dyan sa Pilipinas, o bukas, kasi gabi dyan na, no? Wednesday sa Pilipinas, or anytime, dahil merong involved na 150 million according to our source with Lagdameo. Alright, with Lagdameo. So 150 million paunang bayad, Galvez and Lagdameo. So paunang bayad is 150 million. Then, kapag na-release na daw sa Wednesday, another 150 million will be paid upon release. So only under negotiation is the inclusion in the release order of Unsay. Okay? Si Unsay, the trigger man daw. Yun daw ang patatakasin or palalayain. So bakit natin ito pinag-uusapan, mga kababayan? My God, ito po yung bangag ninyong gobyerno na Okay, so nakakabahala. Alam nyo naman, ang mga puting ahas ni Fair Lady Maharlika, halos 99% yung mga nire-report na informasyon ni nagkakato. Malala ko tuloy yung kay former Senator De Lima. Nireport din yan kay Maharlika. Sabi, palalayain si De Lima. Hindi nagtagal, lumaya nga. So, ito, let's just wait and see, ano? Sana hindi totoo. Sana hindi totoo dahil pag nagkatotoo yan, sobra na. Grabe. 2009, nangyari yung na-assign ako noon sa Mindoro Island. Kilala ko, talagang untouchable ang mga ampatuan during that time. Dikit sila sa military. Ulitin ko, nakakahiyamang aminin, kailang na-influensyahan nila ang military sa Maguindanao during that time. Kilala ko yung may na-involved na brigade commander, army brigade commander, at kawawa rin. Halos hindi napakagaling na opisyal itong brigade commander sa area nung nangyari yung Ampatuan Massacre. At yung maraming armas, bala na parang hindi naman parang nagamit ng Ampatuan. At ulitin ko, yung brigade brigade commander doon nagdusa ng gusto. Mabuti nila at the end of his bago siya mag-retire na promote din kasi nga naabutan niya na. Okay. So totoo kaya? Yan, 150 million paunang bayad. Tapos pag palagay ko ito hindi i-release dahil ang korte lang ang makapag-release. Ang mangyari nito, kung totoo itong balita is most likely patatakasin. Kasi kung patatakasin, sino lang mananagot? Yung gwardiya. Yung gwardiya pwedeng matanggal. Kung yung gwardiya binigyan na nila ng 5 million o 10 million patakasin, o di kahit matanggal siya sa trabaho. So, most likely ito, kung totoo itong balitang ito, patatakasin, yun na, patay na talaga ang yung hostisya sa ating bansa. Nako, masakit yan para sa mga biktima. Ilan yun? 58 ang nagurgur. Members ng Mangondadato family at saka yung media men, 30 plus media men. Nako, aangal yan. Aangal ang mainstream media. Baka ito na yung mitya
na ang mainstream media lalaban na sa administrasyong ito pag nangyari yan. Kasi magiging sikat na naman ang Pilipinas pag nangyari yan. So, sana, let's pray na hindi matuloy dahil malaking dagok yan sa hustisya sa ating bansa.